third service. Kasi kami second service. Dito kami sa Jesus is Lord Church, North Point, Hong Kong. Haba ng pila. Yan yung mga church goer. Usually, pagkatapos ng church service, pupunta sila doon sa garden. May mga Bible study doon. Pag-uwi mamaya. Dalawa. Hilok ka ng bumo. Parang ka naka-express. Parang ka nakala ko hindi ako makakapag-stay ng isang buwan. Dalawang buwan, tatlong buwan dahil para siyang nag-gray na may sakit. Dahil na may sakit. Sabot ka pa ng alam. Kahit na duman ako ng gano'n, hindi ako pinabayaan. Kahit may ganun sana akong pinagkakal. Tapos sa lang siya. Yung bago tinuruan ako na mayroon siyang binasa sa aking buhay, yung mga pag-ugali ko. Pinakita ng Lord doon sa matanda na kailangan kong baguhin yun. At bagamat itong Lesson to learn. oo. Kumbaga, yung pagpunta ko rito, hindi ko alam kung ano talaga yung plano ng Lord. Dahil kung mabait yung amo ko na pagpunta ko rito, hindi ako siguro makapag-decision na uwi. Pero hindi rin nila ng Lord na yun nga, siguro hanggang hindi alam yung pag-isip ko dito, isang taon. At kumbaga naranasan ko talaga yung kabutihan ng Lord. Dahil sa araw-araw na nakasama kami ng lola ko, talagang yung bang nararamdaman ko yung pagsama. Ay, naramdaman ko talaga yung pagsama ng Lord sa akin. Nakanya to, dyan sa harap Dati, natatakot na pero ang prayer ko lagi, Lord, humayaan na magkaroon ako ng sama ng Lord dito sa matanda nito. Kaya ang ginagawa ko lagi araw-araw na pinag-pray ko siya para mawala yung inis at galit sa kanya. Kasi kung magagalit ako sa kanya, maiinis ako ng talo. Kaya pinag-pray ko na Lord, pagpalain ko siya, huwag mo po siyang hayaan magkasakit para hindi ako mahirapan. Talaga prayer ko. Kaya yung trabaho ko dun sa amo ko, blessing din sa akin dahil magaan yung trabaho ko. Yung pag-ugali lang. Pero doon ako minumod na doon sa pinapakita ko ng matanda. Kaya nagpapasala ko sa Lord dahil sa pag-uwi ko, talagang yung mga pag-ugali na pinapakita ng Lord, hindi ko na hahayaan na gawin ko yun. Kasi nga, yung sabi ng Lord, ano yung ginagawa mo? Ano ba yung tawag doon? Yung aaninin mo rin. Aaninin mo rin. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa ganong pangyayari. Tapos itong pag-uwi ko, ang prayer ko, ayokong magkaroon ng Lord, yung pag-uwi ko, sabi ko, kalooban mo, ayokong magkaroon ako ng
parang ang daming iniisip pa na gusto ko yung may peace of mind ako pag umuwi ako. Kaya Lord, kaya yun ang prayer ko. Pag uwi ako, masaya ako. Dahil kung paano ako pinagpala ng Lord dito. At sa loob ng 10 years na pamamalagi ko dito sa Pilipinas, hindi ako sinabayaan mo kasi na yung pag-uwi ko, na naranasan ko niya, mas lalo kong mararanasan yung pagsama at pagpapala ng Panginoon. Basta, Edit ko. nandun ko lang. Pero sabihin ko muna sa kanya na isama ko siya sa vlog ko. At pinagpapasalamat ko rin po dahil yung takot na hindi ibigay yung para sa Panginoon, hindi na inaalis ng Lord sa atin yun dahil susiin yun ang pagpapala. Kaya kung mag-exert ako sa pagtatas. Kaya pag hindi pa kayo nagtatas, mag-text po tayo dahil yun po ang Amen. susi ng pagpapala po sa Amen. atin. Yun lang po. Deuteronomy 31:6-8. Be strong and courageous. Do not fear or be dread of them. For it is the Lord your God who goes with you, who will leave you nor forsake you. Yan po yung bibigay ko po sa iyo, Sister Tana, na be courageous and be strong. Sa yung naranasan dito po sa Hong Kong, alam ko na may plano po ang Lord. Nandun po yung paghubog niya sa iyo, yung long patient mo. Be strong, oo. Kaya hindi mo destiny dito. Sabi ko na hindi mo destiny dito. Ang destiny mo is Philippines. May plano ang Lord sa iyo na yung mga naranasan mong mga trials dito sa Hong Kong, sabi ko nga sa'yo, yung long patient mo, but Lord, be strong, sabi niya, yung promise ni Lord na be strong and courageous. I will never leave you nor forsake you. Yun yung pangako niya sa'yo ng Panginoon, na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, anuman ang mangyari sa'yo. Salamat sa buhay mo, Sister Tana, sa Plus 36 family, and I pray pa na hanggang 2021 ka pa dito, December 2021. Lumuhod po ako sa Lord. Lumuhod po ako sa Lord. Never po ako nag-question sa Kanya na, Lord, bakit nangyari ito sa pamilya ko? Tapat naman ako sa'yo, nag-isip ako. So, never na question niya sa isip ko. Never ako nagkaroon ng question sa Lord. Because, sinabi ng Lord sa kanyang pangako na present to the Lord everything in prayer. So yun, binigay ko lahat sa Lord. Wala akong itinira sa sarili ko. Binigay ko lahat sa kanya. Lord, bigay ko lahat sa iyo. Hindi ko ibibigay na partial lang or basta. Bigay ko lahat sa iyo. Sa iyo ko lahat. Eh, text yung ating sa akin. Kaya nga, sabi niya, hindi na siya makahinga. Sabi ko, huwag mo sabihin na hindi na makahinga. Makahinga ka, sabi ko gano'n. Kasi medyo worse lang naranasan ng ate ko compare sa pamangkin ko. Actually, yung pamangkin ko yung unang nag-positive. Pero since mahina yung ate ko, siya yung natamaan ng sobra. At glory to God, after ilang days, 3 days lang ata yun, or 4, sabi ng ate ko, nag-text siya sa akin, sabi niya, yan glory to God, nagaling na kami ng Lord. Nag-rapid test sila, all negative, pati yung bata. Kasi ang inaano ko doon yung bata, yung 2 years old na apo ko, kasi anak ng pamangkin. So yun, parang tatalon ako sa tuwa. Nasa CR ako that time, and then si Sir nasa labas. Tatalon ako sa CR. Sabi ko, Lord, salamat sa mga answered prayer. Kasi ganun ang ano ko lang talaga. Pag once na may ibibigay, mayroon kang kahilingan sa Lord, bigay mo ng buong buo, wag ka magtira. Sabi mo, Entras. nag-pray naman ako, bakit wala pa rin, bakit pa rin bumalik? Kasi hindi mo binigay lahat. So once na nag-pray tayo, andun yung pananampalataya, with all the trust. Sabi nga, trust the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. So, pag nag-pray tayo, with faith, and then claim it, claim the promise of God, na pag nag-pray tayo, ibigyan niya ng kasagutan. Siya yung Diyos na hindi bingi. Siya yung Diyos natin na nakikinig ng panalangin, sumasagot ng panalangin. So, glory to God po.